Just as the saying goes, parting is a sweet sorrow. Isang proseso na may iba't ibang kadahilanan. Paghihiwalay mula sa isang relasyon, pagkakalayo mula sa isa't isa, at ang pagpanaw ng isang pinakamamahal mo sa buhay. Kahit ano pa man ang kadahilanan, the process of letting go is not as simple as we might think. Sabi pa nga, pag hindi sa'yo nangyari, it's so easy to comfort or cheer up someone in distress. Pero, pag sa'yo pala nangyari, the pain is too heavy to bear. Lalo pat, ang dami-dami niyong pinagsamahan at pinagdaanang iba't ibang yugto at mga sirkumstansya ng buhay. Mga kaganapang na talagang sumubok sa inyong katatagan, pag-asa at pananampalataya. Mga panahong pakiwari ninyo'y wala ng katapusan ang lahat at wala na rin kayong ginawa kundi ang tumingala sa Panginoon, panghawakan ang kanyang mga pangako at magtiwala sa kanyang proseso dahil ang mga pagsubok, mga unos sa buhay ay parte ng kanyang proseso, parte ng kanyang plano upang tayo ay maging matatag at malakas bilang tao, bilang mga magulang, mga anak, at higit sa lahat bilang anak ng Diyos. Lumipas ang mga panahon na hindi namin namamalayan. At kagaya ng ibang pamilya, nagkaroon ng maraming pagbabago sa takbo ng aming mga buhay. Napagkalooban kami ng Japanese visa courtesy of our Japanese grandfather, wherein pwede kaming manirahan at magtrabaho dito sa Japan. Kaya kahit masakit para sa amin at sa aming mga anak, ay naiwan sila sa Pilipinas ng maraming taon. But eventually, nung sila'y handa na at nakapagtapos, nakapag-asawa, ay sumunod na sila dito sa amin sa Japan, where they started building their own dreams. Para kaming nagsimulang muli. We started building very good memories together, lalong-lalo na sa aming mag-asawa. At more panadagdagan ang aming kaligayahan nung nabiyayaan na kami ng 8 mga apo. Sabi nga namin sa isa't isa, ibang-iba talaga ang nagagawa ng mga apo sa buhay ng mga lolo at lola. Sa lahat ng seasons dito sa Japan, from spring, summer, autumn hanggang winter, ay may mga good memories talaga kami na talagang hindi namin makakalimutan kailanman at laging nasa puso ng bawat isa sa amin. Mga moments, memories na talagang worth remembering, lalong-lalo na nung naputulan ng kanyang left leg ang kanilang papa, Dio, due to diabetic complications. Mas lalong naipadaman namin ang aming pagmamahal para sa isa't isa at higit sa lahat para sa Kanya. Pero may ibang plano pala ang Panginoon dahil noong February 26 ngayong taon ay kinuha na siya ng Panginoon. Masakit man sa amin, lalong-lalo na sa akin, pero masaya na rin ako't nakapagpahinga na siya. Alam kong pagod na siya. Kaya, mahal, Papa, Dio, maraming salamat sa iyong buhay at walang kapantay na pagmamahal mo sa amin. Paalam at sa muli nating pagkikita in God's perfect